Hello, kamusta tayo lahat? I want to praise Jesus Christ for being gentle, loving, caring, and awesome, amazing. Si Jesus Christ. Para sa mga ginawa niya para sa atin. Kaya gusto ko siyang papurihan, pasalamatan sa lahat. Sa mga miracles na pinakita niya sa atin, na nababasa natin dito sa Bible, sa mga turo niya sa atin, sa mga words of wisdom, sa treasure, at sa pag-share niya sa atin tungkol kay Almighty Father. Dahil pinakilala niya sa atin si Almighty Father. Last time na binasa natin was the book of John ba yun? Yesterday. Yeah, John. Pero nga, nilipat naman tayo. Matalan-talan tayo. Nilipat naman tayo dito sa Matthew chapter 22, pero bago natin basahin yung Matthew chapter 22, yung Matthew chapter 21 muna. Na dito, si Jesus pumasok sa Jerusalem as king. Sumakay siya sa donkey. Humble yung king natin. Hindi mayabang yung king natin. Kaya pinapakita niya sa atin kung paano ang mamuhay ng tama, gaya ng ginawa niya. Dahil lang tatay natin, si Almighty Father, humble din. Kaya si Jesus Christ, humble din. Kaya dapat tayo rin ay maging mapagkumbaba. At dito, binagtad niya yung mga tables ng mga nagtitrade or yung mga nagbabuy and sell dun sa temple. Dahil yung house of prayer nagiging den of robbers. Sabi ni Jesus. Pati yung mga bata, sumisigaw sila. Di ba usually pag may mga haring darating, nagsisigawan yung mga bata, nakiki-celebrate din. So dito, nakiki-celebrate din yung mga bata, sumisigaw din sila sa kalye. Pinapapurihan din nila si Jesus Christ. Dito mababasa rin natin na yung fruit na hindi nagbubunga, maganda na lang gawin doon ay maging panggatong, gaya nitong fig tree na walang bunga. So, Jesus cursed the fig tree, no? Ginudge niya yung fig tree. Ito ay isang example para sa atin na pag hindi tayo nagiging fruitful, hindi tayo nagmamature as Christians, hindi mababago yung puso natin, walang magandang gawin kundi maging panggatong na lang, gaya nitong fig tree na wither, na ang pwede lang gawin ay panggatong. So pag sa tao naman, mapupunta sa eternal damnation, sa fire. At dapat may pananampalataya tayo kay Jesus Christ, kasi pag may pananampalataya kay Jesus Christ, kahit ano ipagdasal natin kay Almighty Father, ibibigay ni Almighty Father yun para sa atin. Dahil nagtitiwala tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. So hindi mawawala din yung mga taong against kay Jesus o yung pinapersecute siya. Hindi siya nakilala.
kinaiingitan siya. Hindi lang masabi ni Jesus na, bakit niyo ako kinaiingitan? Hindi ganun si Jesus. At saka dito na yung parable of the two sons. Yung dalawang klase ng anak. Yung isa nagsabi na sinabihan ng kanyang tatay na magtrabaho sa vineyard. Pero nung una ayaw ng anak. Pero hindi tumagal, sumunod din yung anak. So ito yung ibig sabihin nito, yung mga taong gumagawa ng kasalanan, na tayo yun. Sa dati gumagawa tayong kasalanan, pero dumating yung time na nagtiwala tayo kay Almighty Father at hininto na natin yung ating mga gawang mali at nagtitiwala na tayo kay Almighty Father. So ito yung unang anak. Yung pangalawang anak, inintusan siya na magtrabaho din sa vineyard. Ang sabi ng anak ay, oo, magtatrabaho ako, pero hindi naman niya ginawa. So ito rin ay isang example ng isang Christian na kunyari, gagawin niya ang tama, pero hindi naman. At dito rin mababasa natin yung parable of the tenants, no? Na ito yung mundo. Yung parable, yung vineyard, ito yung mundo. At yung mga tenants, yun ay mga tao na ayaw maniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Tapos yung mga servants, yun ang mga prophets na pinadala ng may-ari ng vineyard or ni Almighty Father. At saka huli-hulihan yung pinadala ng anak, pero ang ginawa ng mga wicked tenants, pinatay yung anak. So si Jesus yon na pinatay ng mga tenants. Si Jesus yung pinatay ng mga taong wicked. So isa tayo sa mga wicked na mga tao. Dahil lahat tayo makasalanan. At nung nireject si Jesus Christ, stone siya. Pero nung nireject siya, mas lalo siya naging strong, naging cornerstone siya. At naging amazing sa mata natin. Kaya yung kingdom of God, yung kaharian ng Diyos, ibibigay sa mga tao na nagproproduce ng fruits. Yung mga, paano tayo makapag-produce ng fruits, ipapractice natin yung mga tinuturo sa atin ni Jesus Christ. I-invest natin yung time natin kay Jesus Christ, kikilalanin natin ang tatay natin, si Almighty Father. Pagmamahal sa kapwa-tao, pagmamahal kay Almighty Father, yun ang utos niya sa atin. Pag na-practice natin yun, dumadami yung fruits, no? Nagkakaroon ng love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, patience, and self-control. So, dito na tayo sa Matthew chapter 22. Parable of the wedding banquet. Yung dati dito sa Luke chapter 14, yung parable naman na yun is parable of the great feast, no? Walang kinakasal doon, pero may great feast, may celebration in heaven. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, nandito man sa parable of the wedding banquet, may ikinakasal naman. Basahin natin, ano? Jesus spoke to them again in parable, saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son." So, ang king dito ay si Almighty Father. At yung wedding banquet for his son, si Jesus Christ yon. Dahil tayo ang bride of Jesus, tayong church, no? Para makuha natin ang inheritance natin, kailangan dumikit tayo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang tatawagin natin. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. So, pinasabi ng king or ni Almighty Father sa mga prophets, sa mga apostles,
sa kanyang mga servants, sa mga disciples, na invited ang mga tao. Pero yung mga tao ayaw magpunta. Ibig sabihin, ni-refuse nila or ni-reject nila ang kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, ni-reject nila. Mas gusto nilang manatili sa kasalanan. So yun ang ibig sabihin na, ano? And then dito sa verse 4, then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. So nagpadala pa rin si Almighty Father ng mga prophets, mga servants, apostles, disciples, mga nag-share ng Word of God. At ipasabi sa mga tao na lahat ng tao ay inaanyayahan sa wedding banquet. Lahat ng tao ay inaanyayahan na natalikdan ang kanilang kasalanan at sundin si Almighty Father. Maging obedient kay Almighty Father. Dahil, kaya wedding banquet kasi free. Free ang kainan. No? Kasi ang Word of God ay free. Walang bayad ang Word of God, ang salita ng Diyos. Walang bayad yun. Kaya itong wedding banquet, di ba, pag great feast, wala ring bayad yun. Basta pupunta ka lang, anong gagawin mo? Basta kakain ka lang sa wedding banquet, yun lang yun. So tayo, ang gagawin natin is maniniwala lang tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father at pagiging obedient tayo. Yun lang ang gagawin natin. But they paid no attention and went off. One to the field, another to his business. Pero yung mga tao, walang nakinig. Binaliwala nila ang salita ng Diyos. Yung isa, one to the field. Yung isa, mas inuna niya yung kanyang kayamanan. No? Kasi meron siyang lupain. Another to his business. Yung isa naman, trabaho naman niya ang kanyang inuna. At kung ano-ano pang mga errands ang inuna niya. So, sa earth, sa mundo natin, may mga bagay tayong gustong unahin, di ba? Mga pangarap natin, business natin, yung pagkakakitaan, gustong yumaman, maging famous, lahat na. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. Yung ibang mga tao, hinuli ang mga servants. Minaltrato at pinatay. So, may mga tao na pinersecute yung mga prophets and disciples and those who follow Christ. Pinatay, no? Marami nang pinatay ng mga followers of Christ. Up to now, meron pa rin sa ibang country. Yung mga prophets, ito yung totoong prophets, no? At saka yung apostle, totoong apostle to. Hindi to mga self-proclaimed apostles, self-proclaimed prophets. Mga totoo to, napadala ni Almighty Father. The king was enraged, nagalit si Almighty Father. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Nagalit si Almighty Father, kaya ang ginawa niya, paano niya destroy yung mga murderers and burn their city? Hinayaan niya sa kanilang mga kasalanan yung mga tao. Sa verse 8, then he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. Sabi ng king, or ang ibig sabihin to, si Almighty Father, sinabi niya sa kanyang mga servants or sa kanyang mga prophets and disciples, yung mga in-invite natin, hindi nagpunta, hindi nila gusto, hindi sila deserving dahil ayaw nilang talikdan yung kanilang mga kasalanan. Mas marami silang mga bagay na inuuna sa mundo na to. Busy sila. Kahit free ang Word of God, tanggap sila ng Almighty Father kahit na anong kasalanan meron sila, tanggap sila, ayaw pa rin nila. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. So sa verse 9, kahit sino, so nung una Jews, no, yung mga tao na Jew. Ngayon Gentiles na, kahit sino na ang invited.
Lahat na ng tao, kahit saang lugar ng mundo, invited na. Ipinapakalat ang salita ng Diyos sa buong mundo, sa kasulok-sulukan ng mundo. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. So lahat na, no, ng klase ng tao ang inimbita. Kung sinong mga tao ang inimbita, lahat na. The bad, the good. So, punong-puno na yung wedding hall. But, when the king came in to see the guests, pero nung dumating na ang hari, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Nung dumating ang hari, may napansin siyang isang lalaki na hindi nakasuot ng damit na acceptable sa wedding. Kasi pag wedding, di ba, ang damit ng mga tao ay white, na symbolizes purity. So may tao na dumating na hindi nakadamit na white na pangkasal, no? Na kasi invited siya, dapat maayos yung damit niya. Hindi siya nakadamit ng maayos. Ano ibig sabihin itong hindi nakadamit ng maayos? So i-apply natin to sa tao na hindi maayos yung kanyang pamumuhay. Kahit na invited siya, sinasabi niyang Christian siya, pero hindi niya pinapamuhay, madumi pa rin ang kanyang damit, madumi pa rin ang kanyang mga ginagawa, madumi pa rin ang kanyang puso. Yun ang ibig sabihin nito. Hindi niya pinapamuhay yung mga itinuturo sa kanya. Sabi ng king or ni Almighty Father, he asked, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Paano ka nakapasok dito na hindi mo maayos ang mga damit na hindi maayos ang damit na suot mo, kaibigan? Hindi nakapagsalita yung lalaki. Then the king told the attendants. So sinabi ng king sa attendants, sino yung mga attendants? Yun yung mga angels. Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. So, ang king natin, si Almighty Father, sinabi niya sa mga attendants, si angels, na itapon siya sa kadiliman, kung saan nandun ang umiiyak, may mga iyakan doon, at galit, weeping and gnashing of teeth, yung nagngingit-ngit sa galit na mga lugar, doon nyo siya itapon sa kadiliman. So ito, pag hindi tayo nakasuot ng damit ng maayos, hindi tayo na matatanggap ni Almighty Father. Kasi invited na nga tayo eh. Wala na nga tayong gagawin, kundi doon tayo, tanggap tayo kung sino tayo. Ang nire-require lang ay magdamit ng maayos. Ipa-practice natin yung mga ituturo sa atin. Mamahalin si Almighty Father, mamahalin yung kapwa-tao. Lahat ng nandito sa Bible, ipa-practice lang, yun lang yun. So, hindi nakadamit yung tao. So, nakikita ni Almighty Father yung puso natin. Kahit sinasabi natin na follower tayo ni Christ, mahal natin si Almighty Father, sinusunod natin siya, nakikita niya yung puso natin. For many are invited, but few are chosen. Marami ang inimbita. Lahat tayo, di ba, lahat ng tao, di ba, minsan merong crusade, Christian crusade, lahat invited, no? Pero hindi lahat ng mga tao na nandun sa crusade or nandun sa congregation nyo ay makakapunta in heaven. Pinipili pa rin ni Almighty Father, sinisift pa rin ang mga followers of Christ, kung totoong followers sila ni Christ o hindi. O kunya-kunyarian lang na follower of Christ. May mga ganong klase ng tao na kunyari lang. So verse 15, then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. So ngayon itong mga Pharisees, gustong i-trap si Jesus Christ.
para makapagsalita ng masama, inaantay nila magsalita ng masama si Jesus Christ. They sent their disciples to him along with the Herodians. So, yung mga disciples ng mga Pharisees, pinadala niya, pati yung mga Herodians, mga kakampi ni Herod, no? Mga kakampi ni Herod, pare-pareho sila ng ugali. Siyempre, kung yung leader nila ay manipulative, cunning, mahilig sa accolades, ganon din siyempre, napapansin niyo ba? Ganon din siyempre yung mga tauhan. Napapansin niyo ba? Pag yung teacher niyo, no, matalino, yung mga estudyante matatalino rin, no? Alam niyo ba yon? Pag maayos yung magulang ninyo, maayos din yung mga anak ninyo, di ba? Sama-sama kung sino ang leader, ganon din ang ugali ng mga member. Pero minsan may mga nila na naiiba. may mga ilan nila na naiba. Pero usually, ganon ang nangyayari kung sino yung leader. Sino ba ang leader mo? Yun ba? Okay, alam na natin yung ugali ng mga tao niya. Kung sino yung mga magkakasama, no? Alba, magkakasama kayo, magkakaibigan, may isa kang kakilalang kaibigan nila, ganun ang ugali, magkakasundo sila. So, ibig sabihin, halos pare-pareho sila ng ugali, no? Teacher, they said, we know that you are a man of integrity, and that you teach the way of God in accordance with the truth. You are swayed by others. So, they were buttering up Jesus Christ. Binobola-bola pa nila si Jesus Christ, no? Ibig sabihin ng buttering up, yung inaano pa nila, gusto pa nilang utuin, no? Mga kunyaring magagandang salita. Pero ang totoo naman, ang intention nila was to trap Jesus. We know that you're a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You are swayed by others because you pay no attention to who they are. Sabi ng mga Herodians at ng mga disciples ng Pharisees. Tell us, what is your opinion? Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? So yung tax, yung dahil na ang namumuno sa Israel noon, malawak ang sakop ng Roman Empire kasama yung Israel. Kaya tinatanong nila, tama ba na mabibigay ng tax kay Caesar? O hindi? But si Jesus pa ang gusto nilang nukohin. Hindi nila kilala si Jesus. But Jesus, knowing their evil intent, said, "You hypocrites, why are you trying to trap me?" Sabi ni Jesus, alam ni Jesus ang kanilang intention ay masama. Kasi sabi ni Jesus, mga ipokrito kayo, bakit nyo ako gustong i-trap? Bakit nyo akong gustong hulihin na makapagsalita ng masama? Show me the coin used for paying tax. Ipakita niyo sa akin yung coin, no? Na kung na pinamabayad ng tax. They brought him a denarius. So, bilog din, no? Alam naman natin na bilog yun, na made of silver and alloy. And he asked them, whose image is this? And whose inscription? Sabi ni Jesus, tinatanong niya yung mga tao na Herodians at saka yung mga disciples ng Pharisees. Caesar's, they replied. Yung mukha ni Caesar po, nandyan, pati sa inscription, nakalagay, Caesar. Then he said to them, so give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. So ang gagawin ninyo, ibigay nyo kay Caesar ang para kay Caesar. At kay God, ang para kay God. So anong para kay Caesar? Tax. Anong para kay God? Tayo. Buong buhay natin, denying ourselves. When they heard this, they were amazed, so they left him and went away. So nung marinig nila yon, na-amaze sila kay Jesus, kaya umalis na sila. Naisip nila, hindi nila matatalo si Jesus, Nawawala sila sa kanilang katinuan, yung mga Pharisees. Dahil ang nag-udyok sa kanila ay mga evil forces.
So verse 23, that same day, the Sadducees who say there is no resurrection came to him with a question. So mga Sadducees to na hindi naniniwala sa resurrection, ano? Gusto rin nilang i-trap si Jesus Christ. Gusto rin nilang magkakasama sila, no? Pare-pareho sila na gusto nilang kuyugin si Jesus Christ na makapagsalita ng masama, ng hindi tama. Naghanap sila ng mali sa mga sasabihin ni Jesus. Kaya nagtutulong-tulong sila. Nagtutulungan nila si Jesus. Teacher, they said. Kunyari pa sila na teacher ang tawag nila. They said, Moses told us that if a man dies without having children, his brother must marry the widow who raised up offspring for him. Sabi ng mga Sadducees, sabi po ni Moses, ang turo ni Moses, na pag ang isang lalaki namatay, tapos may naiwan siyang asawa at wala siyang anak, yung sumunod na kapatid na lalaki dapat ang mapangasawa ng kanyang naging widow. At para sila magkaroon ng anak. Kasi yun ang nasa law, na Mosaic law, na ipinagutos ni Almighty Father na pinasulat niya kay Moses. Now there were 7 brothers among us. The first one married and died, and since he had no children, he left his wife to his brother. The same thing happened to the second and the third brother, right on down to the 7. So 7 magkakapatid naging asawa nung babae, pero hindi sila nagkaanak. Kasi ganun yun, pag panganay, hindi ka nagkaanak at namatay yung lalaki, so susunod na kapatid, yun naman magiging asawa nung naging widow. Pag na-widow na naman siya sa pangalawang asawa niya na kapatid, sa pangatlo ng asawa, hanggang nauulan ng kapatid. No? Hanggat walang anak, kasi dapat magkaroon ng offspring. Pero, namatay sila, yun ang example, no, na tinatanong ng Sadducees, namatay yung lahat ng magkakapatid, pati ngayon yung widow. Finally, the woman died. Now then, at the resurrection, whose wife will she be of the 7, since all of them were married to her? So, sa resurrection, sino siya magiging asawa? Kasi lahat ng 7 magkakapatid, naging asawa niya. So, sa resurrection, sino magiging asawa niya? Tanong ng mga Sadducees na hindi naniniwala sa resurrection. Jesus replied, you are in error. Mali kayo, sabi ni Jesus. Sumagot si Jesus ng mali kayo. Because you do not know the scriptures or the power of God. Hindi nyo alam ang salita ng Diyos o ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Jesus, at the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. Sa resurrection, hindi kinakasal ang mga tao or ibibigay para ikasal. They will be like angels in heaven. So tayo, magiging angels in heaven tayo. Walang, gaya ng nakasulat sa Mark, ba natin binasa yon? Or sa Luke? Na sa resurrection, magiging magkakapatid tayong lahat. Walang anak, walang tatay. Iisa lang ang tatay natin in heaven, si Almighty Father yon. Okay? Walang magulang, walang pinsan, walang, halimbawa, may boyfriend ka, sa langit tayo magkikita, walang ganon, no? Sorry kayo, hanggang lupa lang yon. Sa langit, walang ganon. Angels tayo lahat in heaven. But about the resurrection of the dead, have you not read that what God said to you? Sabi ni Jesus. Sa pagkabuhay ng mga patay, hindi niyo ba nabasa kung anong sinabi ni Almighty Father sa inyo? I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Nakasulat sa Exodus chapter 3, verse 6. Ako yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. So alam naman natin na ang anak ni Abraham ay si Isaac, at anak ni Isaac ay si Jacob. He's not the son of the dead, but of the living. Kasi sabi niya, I am. No? Ibig sabihin, present tense. Hindi si God ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kasi pag ang Diyos natin ay si Almighty Father, hindi tayo mamatay, kundi buhay tayo. When the crowds heard this, they were astonished at his teaching.
So, nagulat yung crowd kasi walang alam yung crowd, no? Kasi ang kausap niya mga Sadducees tsaka mga Pharisees. Kaya yung nakikinig yung mga crowd kasi hindi naman sila maalam. Kasi ang titingala lang nila yung mga Sadducees tsaka mga Pharisees, mga teachers of the law. So kaya nagulat sila sa mga sagot ni Jesus Christ dahil full of wisdom ang mga sagot ni Jesus Christ. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, nung marinig nila na napatahimik ni Jesus Christ ang mga Sadducees, the Pharisees got together. So hearing that Jesus had silenced the Pharisees got together. So nagsama sila, nag-joint forces sila. Yung Sadducees at yung Pharisees. Pero usually, hindi sila nag-joint forces, yung Pharisees at Sadducees. Nagsama lang sila, naging magkabati lang sila dahil kay Jesus Christ na gusto nilang awayin. May mga ganong klaseng tao, no? Magkaaway kayo ng isang tao. Kaya lang kayo, tapos merong iisa kayo ng kaaway. Kaya lang kayo nagkabate dahil iisa kayo ng kaaway. Pero ang totoo, magkaaway din kayo ng kabati mo. No? Ganon itong example dito. Yung Sadducees at Pharisees. One of them, an expert in the law, tested him with this question. So, tinetest na naman si Jesus. Hindi matigil ng testing nila kay Jesus. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied. So sumagot si Jesus, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind and might. Deuteronomy chapter 6, verse 5. This is the first and the greatest commandment. Kasi pag mahal mo si Almighty Father, matututo mo na rin mahalin ang kapwa-tao mo, gagawa ka na rin ng tama, mamahalin mo na lahat ng mga nagkasala sa'yo, pag mahal mo si Almighty Father, no? Kaya yun ang first and greatest commandment, ipi-please mo si Almighty Father, wala ka nang sasambahin iba, kundi si Almighty Father lang. And the second is like it, sabi ni Jesus, love your neighbor as yourself, mahalin mo ang kapwa-tao mo, gaya mo ng pagmamahal sa sarili mo. Leviticus chapter 19 verse 18. So, alam din ni Jesus yung Bible, no? Alam niya yung Old Testament. Kasi paano hindi niya malalaman ng Old Testament? Kasi kasama siya ni Almighty Father. Kaya alam din ni Jesus Christ. So, ginawa yung mundo, kasama na si Jesus Christ. Kaya alam ni Jesus Christ lahat ng pasikot-sikot. Kahit ano ba nang gawin nila kay Jesus Christ, hindi nila makukuhanan ng masama dahil alam ni Jesus lahat at lahat ng sinasabi ni Jesus ay tama at lahat ng sinasabi ni Jesus ay galing kay Almighty Father. Dahil iisa si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, I and the Father are one. Diba sabi ni Jesus Christ? Pero magkaiba sila, no? Si Jesus Christ iba, si Almighty Father iba. Kaya lang sila isa dahil pareho silang Diyos, pareho silang mapagmahal, loving and caring para sa atin. Isa lang sila ng goal, pareho silang holy. All the law and the prophets hang on these two commandments. Sabi ni Jesus Christ, lahat ng batas at lahat ng mga prophets ay dito sa dalawang commandment na to nakabase, no? Yung batas nakabase. Kaya kung ngayon, kung titignan mo yung batas natin ngayon, ano ba yung batas na tawag natin ngayon? Saligang batas ba yun? Nakabasa rin yun. Ang haba ng saligang batas natin. Pero yung summary nun, ito lang din. Love the Lord your God. Kasi pag minahal natin si God, ang gagawin natin sa society natin, mamahalin na rin natin ang kapwa-tao natin. Hindi tayo mananakit, hindi tayo gagawa ng crime. Hindi tayo magnanakaw, hindi tayo mang-scam. Hindi tayo manloloko, hindi tayo magiging greedy. Walang mga addict. Kasi kung mahal mo si Almighty Father, hindi mo uunahin yung sarili mo, kapakanan, kundi mamahalin mo una si Almighty Father, si Almighty Father muna, bago lahat. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
So, nakagather yung mga Pharisees, no? Ngayon, tinanong sila ni Jesus, "What do you think about the Messiah? Whose son is he?" Sabi ni Jesus, ano ang tingin niyo sa Messiah? Kaninong anak siya? Ang sagot nila, "The son of David." They replied, anak siya ni David. He said to them, "How is it then that David, speaking by the Spirit, calls him Lord? For he says, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet.'" Na galing sa Psalm 110 verse 1 na prophecy ni David. Sabi ni Jesus, bakit kung galing sa gagaling sa lineage ni David, dahil son of David, kung magagaling siya sa lineage ni David, bakit kanya tinatawag na Lord? The Lord said to my Lord. Bakit ginantawag niya kung talagang anak niya si David? Kung talagang anak siya ni David, bakit ang tawag ni David sa Messiah ay Lord? So, hindi nakasalita yung mga Pharisees. If then David calls him Lord, how can he be son? Paano siya magiging anak ni David? Kung ang tawag ni David, dun sa anak niya ay Lord. Sabi ni Jesus Christ. No one could say a word in reply, and from that day on, no one dared to ask him any more questions. So, hindi na kasagot yung mga Pharisees, hindi nila alam ang sasagot nila. Pero tayo, alam natin ang isasagot natin, di ba? Na kaya tinatawag na Lord ni David yung ang Messiah na manggagaling sa kanyang lineage, dahil sa kanyang lineage manggagaling ang Messiah, ang King of Kings and Lord of Lords, na ipinanganak dito sa mundo. Kaya alam natin. Pero itong mga Pharisees, hindi nila alam. At hanggang ngayon, hindi nila tinatanggap si Jesus Christ. Ayaw nila tanggapin si Jesus Christ. Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin sila ng Messiah. Hindi nila alam parating na si Jesus Christ. Hindi nila alam pinapatay nila si Jesus Christ. Tayo rin, pinapatay natin si Jesus Christ dahil sa mga kasalanan natin indirectly. No? Dahil si Jesus Christ ang sumalo lahat ng kasalanan natin. He sacrificed himself for us to be saved. Dahil ang perfect sacrifice lang, si Jesus Christ. Ayaw ni Almighty Father ng mga blood of mga bulls and rams. Ayaw ni Almighty Father. Kasi sa Old Testament, eye for an eye, tooth for tooth. Ngayon dito sa New Testament, si Jesus Christ, binigay niya ang kanyang buhay. Imbis na tayo ang patayin dahil eye for an eye, tooth for tooth, si Jesus Christ na sumalo nun. Para sa atin, dahil mahal niya tayo. At yung mga na-experience natin, experiences na rin ni Jesus, naranasan niya yon. Kaya sa kanyang second coming, siya na rin ang judge. Kaya siya ang King of Kings and Lord of Lords natin. Kaya lagi tayo magpapasalamat kay Jesus Christ sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagiging pasyensyoso sa atin. Pati na rin kay Almighty Father. Hindi nila tayo iiwan, tayo ang nangiiwan sa kanila. Pag nagkakasala tayo na ang lumalayo. Napapalayo tayo. Kahit ayaw ni Almighty Father na mapalayo tayo sa Kanya, kung nagkakasala tayo, napapalayo tayo. Dahil ang tatay natin, si Almighty Father, malinis siya, pati si Jesus Christ. Kaya kung may kadumihan sa atin, hindi tayo pwedeng makadikit sa tatay natin. At lahat tayo ay tinawag, no? Walang pinili, lahat tinawag. Kahit ano man ang nationality mo, ano man ang itsura mo, ano man ang age mo, ano mang generation mo, ano ba generation XYZ, ganon, millennial ka ba? Kahit ano, kahit ng mga 1600s, 1500s, lahat ng tao in-spread ang word of God. Pero ano ang ginawa ng mga tao? Pinapatay ang mga prophets,
Yung mga taong akala nilang kakaiba, akala nila mga kukulam, pinapatay nila. May mga taong ganun, ano, akala nila kasi kakaiba yung tao na yon. Ang ginawa ng community, pinapatay yung mga nag-share ng Word of God kasi kakaiba sila. Hindi sila nakikiayon sa mundo ito. Kaya ang nagagalit yung ibang mga tao na bakit may mga ganun, na bakit ganun siya, hindi siya nakikiayon sa mundo, hindi siya nakikisama sa atin. Baka mangkukulam siya, patayin natin. Ganon yung time noong mga 1600s, 1700s, no? So ngayon, currently, pinapersecute na. Hindi sinasali sa kung saang mga halimbawa sa TV, pag nagpapasalamat yung, napanood ko kasi sa TV, nagpapasalamat yung mga athlete kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Ang ginagawa ng may-ari ng TV station, ini-edit nila, tinatanggal nila yung pagpapasalamat ng mga athlete kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Ayaw nila. Kasi yung mga tao yun, mga mayayaman yun, ayaw nila kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Mga mayayamang tao. Maraming mga mayamang tao ang hindi naniniwala kay Jesus Christ at Almighty Father. Kasi ang nagtitiwala lang sila sa sarili nila. Sa sarili nilang kayamanan. Hindi nila naiisip na kailangan nila si Jesus tsaka si Almighty Father. Dahil ang focus lang ng karamihan ng mga mayaman sa mundo na to ay dito lang sa lupa, ang magpayaman. Yun lang ang focus. Kaya tinuturuan tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father na dapat ang focus natin kay Almighty Father at kay Jesus Christ, at dapat yung damit natin na dala-dala ay malinis. Walang dumi. So, ibig sabihin ng damit, yung puso natin dapat maayos. Yun ang requirement. Tanggap tayo kahit gaano man kadumi ang mga naging kasalanan natin, kahit gaano man tayo ang itsura natin, tanggap tayo. Ang hindi lang matatanggap yung pusong madumi, yung pusong hindi sumusunod kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Inire-reject yun, hindi yun pwede, dahil hindi pwedeng makapunta in heaven ang mga hindi sumusunod kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Dahil pag magiging kagaya ka ba ni Satanas? Ganon. Kung si Satanas nga tinapon, di ba? From heaven. Tinapon siya. Kaya sa langit, walang makakapasok na kahit anumang kadumihan doon. Kaya ang requirement sa atin, yung puso natin kailangan malinis. Mamahalin natin, ang unang-una, mamahalin natin si Almighty Father. So pag mahal natin si Almighty Father, sunod-sunod na yan. Yung utos niya, gagawin natin. So, anong pinag-uutos niya? Mamahalin natin yung kapwa-tao natin. Hindi natin sasaktan. Hindi natin ibubuli. Hindi natin pagtatawanan. Hindi natin imamock. Hindi natin ipa-persecute. Ano lang ang gagawin natin para mapunta sa tamang direction? I-share natin ang Word of God. Pagsasabihan, yun ang, pero hindi natin i-judge. Yun ang turo sa atin ni Jesus Christ. Mahal na mahal niya tayo, hindi niya tayo iwan. Thank you, and God loves us all so much.